Good morning or good day. Kamusta na po mga kapatid sa Panginoon? And for those who are listening to this page, I want to say thank you and continue to bless this channel by listening to what God wants to say. And for this special YouTube video, may mga gustong YouTube video, may gusto sabihin si Lord when it comes to YouTube pages. So, special videos to, so random. So, kung kayo may mga random thoughts kayo, may mga random 2 a.m. thoughts, dinig ko nga, or may mga random shower thoughts kayo. Ngayon, si Lord naman na magbibigay ng kanyang mga random thoughts or sabihin na natin mga shower thoughts sa inyong interpretation, but in reality, this is what the Lord wants to say na hindi nyo naman masyadong iniisip pero papaisip naman sa inyo ngayon ni Lord. So, tayo magdasal na. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay niyo po sa amin, Lord. I just want to thank you, Lord, for your goodness. I just want to thank you, Lord, for every good thing that you did, even though minsan sa amin ay medyo, Lord, di namin magets Lord. Help us to understand. Help us to fathom what you want to do. Help us na maintindihan namin na, Lord, ano ba yung mga talagang mga nais mo. Salamat to Lord. In Jesus' name we pray. Our Lord, our Savior. Amen. Shower thoughts number 1. Or what the Lord wants to, what makes us to think. First is all of those churches that is on the metaverse or mga virtual churches yan. Yung mga nagsa-start na magsimula sa simbahan not on the actual church but through online. First thoughts of the Lord is this. It is a good starting point, yes. But eventually, you have to ask yourself, how would I expand? Ito yung hirap kasi sa mga nagbi-build ng online churches today. They just want to do things randomly. Kasi ang pinagkaiba kasi ng may simbahan ka talaga over sa online lang, you have way lesser accountability when it comes to your ships. Kasi pag may simbahan ka talaga, may establish na nakikita talaga yung mga tao, ay ito pala simbahan ni pastor. So, ang nakikitang problema kasi ni Lord sa mga nagbi-build online is the lack of sense of improvement. Ayaw na nila mag-improve. So, sabi, yung iba daw, pag gumawa daw ng sermon sa mga online services, ano na lang daw, copy-paste na lang daw sa mga mega churches. So, ito pa, malupit. Yung iba, eto sabi ni Lord, yung ibang mga pastor, sa ibang tao pinapagawa yung sermon. Aba naman, sabi ni Lord, mahusay. Mahusay. Ang malupit niyan. Ihingi pa ng idea kay Gemini or kay ChatGPT. Sabi na, naku, meron. May mga pastor sa ChatGPT humihingi ng sermon outline. Sabi ni Lord, yung hiya naman ako dun sa ChatGPT na ginawa lang ng tao, ako yung Diyos. Mas may tiwala pa dun sa AI kaysa sa akin pagdating sa paggawa ng sermon. Bakit? Baka di dumating on time. Yung gusto kong sabihin, baka eto daw madalas daw na dahilan daw bakit ayaw daw sa Lord humingi. Masakit daw. Masyado daw matalas ang gustong sabihin ni Lord na topic. Kunwari, gusto ni Lord, repentance. Ay, Lord, ang bigat yata. Ano na lang, discuss ko na lang yung kabutihan mo na yun. So, yun na yun. So, sabi sa nila, ang dami-daming mga ships na sobrang attracted sa goodness, sa pagiging mabuting ehemplo ng simbahan. Pero pag diniscuss mo na yung mga talagang totoong topics kagaya ng, uy, nakakapagpatawad ka ba? O kamusta yung ego mo? Kamusta naman yung mental health mo, kapatid? Ay, naku!
Sabi ni Lord, yung pastor kasi ayaw din talaga lumago. Puro karir, sabi ni Lord, naging gurang na, karir pa rin iniisip. Pumuti na yung buhok, puro pagpapalago pa rin sa sarili iniisip. Tapos sinabi sa akin ni Lord, most of the pastors have no established place in heaven. Puro pundasyon, alam niyo yung parang ano pa lang, puro mga puro bakal pa nga lang yung nandun, poste pa nga lang, wala pa yung mga hollow blocks, yun talagang makikita mo ng bahay, yung talagang established na bahay, wala. Sabi ni Lord, paano kasi? Puro pagpapalago sa mundo, sabi ni Lord, parang yung mga pastor, di mamamatay ah. Yan ang mga ano ni Lord, yung mga random thoughts niya, pero parang sabi ko, Lord, parang di yata random ah. Hindi nga. Sa tingin nyo kasi random thoughts kasi di nyo naman iniisip, wala naman pakialam. Pero sa totoo lang, ito na nga, pinapaisip na sa atin ni Lord. Tapos yung mga pastor, mananaginip ng... ito yung mga sa mga panaginip na akala nyo maganda pero hindi. Yung magpe-pray, yung panaginip na ito, sabi ni Lord yan, yung may bagong building na ginagawa. Tapos, syempre, pag nakapanaginip ka na, uy, matatapos sa yung bahay ko, matatapos sa simbahan ko. Yung pala, hindi pala lahat maganda. So, naalala niyo ba yung panaginip ni Nebuchadnezzar? Yung kaharian ko, ganun-ganun, no? Tapos, pinutol yung baba pala. So, sabi nila, ito mahirap sa mga nananaginip eh. Yung naalala, yung good side, pero yung katotohanan, hindi nila binuo yung panaginip. Kaya, ayun, akala nila, yung building ko, yung tahanan ko sa mundong ito, magagawa na. Yung pala, eto pag yung mga tao kasi nag-alisan dun sa bahay, kung nananaginip kayong tao nag-aalisan, naku, masamang panaginip daw yun. Eto baka akala nyo magandang panaginip to Pag may panaginip yung pastor ko, sino man yung nagse-celebrate, yung maraming feastings, yung maraming pagkain, yung kahit maraming na nga lang tao, kahit maraming inumin, naku, sasabihin nung common na tao, ganda ng panaginip mo, nagse-celebrate kami sa panaginip namin. Naku, sabi ni Lord, it could mean a lot of things. Pero most likely, hindi siya maganda. Kagaya na kunwari, may feasting. Eto kasi yun, bakit hindi maganda ang panaginip ng may pagkain, mayroong pagpupunyagi sa panaginip? Ganito kasi yan, mga kapatid. True wisdom does not come in celebrations. Sabi ni Lord, how would you handle victory if you have no idea? So, syempre, kakain. Syempre, makikipiesta ka. Tapos, ito sabi ni Lord, most of the time, pag nananaginip kayo ng celebration, you don't know exactly why are you celebrating. Basta kasi, ang setup normally, pagka may feasting, nandun ka na lang sa feasting. You are not really fond of why are you there in the first place. So, ayan, so, ba't napunta na tayo sa oneirology? Matagal pa naman to, pero, kasi ganito yun, unara, yung leader, mananaginip ng celebration, tapos pag nagising, sabi sa panaginip ko, nagpunyagi tayo, sabi ni Lord, defeat. Kasi pagka hindi nyo alam bakit kayo nagse-celebrate, masamang panaginip yun. Ganun yun. So, tapos nahuli nyo pa. Tapos, buti nga sana kung ikaw yung leader, ikaw lang yung kumain, uminom. Paano kung sabay-sabay kayong kumain at uminom? Ibig sabihin nun, sabay-sabay kayong napain ng dyablo. So, ayan, yung mga ganyang halimbawa. Paano mo malalaman yung ganyang panaginip kung yung nang unang random thought ni Lord, parang wala na about sa leadership, about sa
proper guidance ng Lord, wala eh. So, sabi ni Lord sa akin, bakit ganun? Ano naman nangyari sa mga Kristiyano? And that leads us to shower thoughts number 2 by the Lord. Ito yung ikalawang random thought ng Panginoon na hindi naman random, na gusto nang ipaisip ng Lord sa atin. Sabi ni Lord, 2024 na. Tapos, ang mindset pa rin ng Kristiyano is magtrabaho. Ha? Ano yun? Ano yun? Di ba ano parte ng integral part ng buhay ng isang Kristiyano ang magtrabaho para kumita yung pamilya, para magkaroon ng magandang hanap buhay yung isang pamilya? Bakit mali yung mindset na dapat magtrabaho tayo? Dapat kumayod tayo. Yun na nga eh. Hindi nyo ba nakuha, sabi ni Lord? Maling mindset yung magsisimula ka sa araw mo, pagkagising mo pa lang, yung trabaho mo na ang iniisip mo. Nakita niyo na. Sa totoo lang naman, ang sabi ni Lord sa akin, people are building repertoire. Ito yung kanina ko. Building repertoire for their own, but death shall eradicate them all. Siyempre, titingnan ng mga Gen A, Gen B, Gen C, na ay ganito pala yung buhay, kailangan mo magtrabaho, kailangan mong kumayod. So, it violates what God actually wants. Kaya kita mo, yung mga Gen Z, Gen Y, lumaking materialistic kasi tinuruan ng Gen X, ang dami-daming gusto ng Gen X na, ayun, so pagdating sa millennial, materialistic. Tapos dati, di ba, Divisoria, Quiapo, kailangan mong pang pumunta, at least may challenge pa para mag-shopping, para maglakwatsa, may quad pa. May quad. Sabi ko, ano yun? Tinanong ko si mama ko, ano yung quad? Ay, landmark pala. Hindi ko na pala naabutan, quad pala yung pangalan. So, ibig sabihin nun, gano'n na siya katagal in existence kasi di ko pa alam yung dating pangalan. So, anyway, ngayon, yung mga estudyante ko, sa tablet nila, magugulat ka, akala mo YouTube Kids, hindi. Ang makikita mo, Lazada, Shopee. Tapos may isa nga ako estudyante. What do you play aside from YouTube? Teacher here. Here's my shopping list in Lazada. So, kita niyo na. So, yung shopping, super super dali na, super convenient na. So, what is this all about? Look, it's 2024, brethren of the Lord. If you do not put what the Lord wants, your life will be in limbo. Trabaho, sabi Lord, paano kung nagkasakit ka? Paano ko pinahintulutan kung magkano ka ng sakit? Makakatrabaho ka ba? Sabi ni Lord, alam ko naman kailangan mong kumita. Alam ko naman kailangan mong kumayod. Alam ko naman. Bakit? Inisip mo na bang magkaroon ng passive income? Naisip mo na bang magkaroon ng business? Karamihan kasi sa mga Gen X, puro trabaho. Samantalang yung mga Gen Z, at least improve man lang na nag-iisip na sila mag-business, mag-entrepreneurship. Sabi ni Lord sa akin, I think it's about time for us to change the way we think about ourselves. Sabi ni Lord, papasok na tayo sa war zone. Papasok na tayo sa digmaan. Although, hindi naman talaga ang pangako naman ni Lord, yung mga bansang mag-neutral ay hindi niya papatamaan ng isang bullet. So, pagdasal niyo na yung mga bansa niyo, kung nasan man kayo, sana mag-neutral kayo, lalo na yung mga sinasabi nila sa Middle East. Naku! Hindi lang Israel, Saudi, Oman, lahat sila dyan, Palestine, pati yung mga nasa Sub-Saharan Africa, mga Algeria, Sudan, Egypt, Morocco. Yan, ipagdasal niyo yan na mag-neutral kasi kung hindi, tapos sila dyan.
Lalo na sa South Sudan na nakakakalaya lang. Naku. So, saka ko napag-usapan yung mga nangyari sa sa mga Kosovo, sa mga Czechia, Slovenia, yung mga nakalaya sa USSR. So, saka na natin pag-usapan yan. So, pati yung Darien Gap, mahaba pang usapan yan. So, ngayon, mga shower thoughts muna tayo. So, malingan ko yung sabi ko na puro trabaho. Hirap daw mawalan ng trabaho. Sabi ni Lord, mas mahirap ba yan? Mas mahirap ba mawalan ng trabaho o ako mawala sa buhay nyo? Which is harder? You lose a job or you lose God? That's what the Lord made me thought of it. 2024 na mga kapatid. Is about time to let the younger people see that we must put God first. His kingdom shall reign. Sabi nga ni Lord, the first prayer is, let thy kingdom come on earth as it is in heaven. Yun yung inuna niya. Kung ano man ang gusto ng Lord ay nawa mangyari sa mundong ito. Or sa sansinukob na to. Next. Next, shower thoughts by the Lord. Happy birthday! Yun. Happy birthday daw, sabi. Tapos, ito yung happy birthday, nakakairita na sa Lord. Tapos, yung sasabihin nyo pang happy birthday in heaven, mas naiirita si Lord dyan. Sabi ni Lord, happy birthday in heaven. Una sa lahat, wala naman nag-celebrate ng birthday sa langit eh. Nagka-happy birthday in heaven kayo. Hindi naman namin iniisip kung kailan pumunta sa langit yung kapatid sa Panginoon. Panginoon eh. Kunwari, sabihin ko na lang, I'll give a random date. Kunwari, namatay yung isang tao, November 1. Sa langit, hindi na namin iniisip kung November 1 namatay. Kasi wala namang oras sa langit eh. So, syempre, in Earth's terms, isi-celebrate yung birthday sa langit kung kailan siya unang dumating doon. Ganun na sistema. Pero sabi nila hindi eh. Basta welcome, good and faithful servant, that's it. No more celebrations of happy birthday. Sabi nila, ano ba ang masaya sa happy birthday kung yung taong sineselebrate nyo sa impyerno? Sabi nila sa akin, ano masaya sa birthday na yun? Di nyo ba alam na pagka-birthday nung taong yun, tapos sineselebrate nyo pa yung patay. Ba't may pakain? Birthday ni ganito. Saan? Patay na. Sabi nila, ba't nyo sineselebrate yung patay? Remembrance. Sabi ni Lord, galing no? Mas inaalala pa yung namatay na kamag-anak kaysa ako. Samantalang pag araw ng Diyos, sa mapa ng loob yung ibibigay nyo sa Diyos, wala man lang i-celebrate. Wala man lang ganito, we will set a random day to celebrate God's goodness. Walang ganun. Tapos sasabihin ng mga tao pag namatay, happy birthday in heaven. Tapos titignan nila yung aklat ng buhay. Teka muna, wala naman sa aklat ng buhay yung sineselebrate nyo ah. Sabi nila sa akin, wala naman dito eh. Tanong nyo kay Satan kung nandun. Eto tanong nyo minsan. Punta kayo sa patay. Nasaan yung patay nyo? Sigurado ako. Papalayasin kayo dyan. So, ayun, sorry. Inubo ko doon. So, marami pa to. Ito, tapos sabi ba nila sa akin, happy 40 days. Naku. Alam niyo ba yung 40 days na yan? It's actually a blasphemy to God. Bakit yung nag-celebrate ng 40 days? Kasi on the 48th day, bumalik ako sa langit. Ganon.
Bakit lahat ba ng namatay na tupa ko nag-antay pa ng 40 days bago bumalik sa langit? Si Stephen, halimbawa, nung binato, nung nakita niya yung bukana na langit, di na siya nag-antay ng 40 days. O si si Elijah, nung sinundo ng chariot, sabi ni Lord sa akin singit ko lang yung kwento. Nung sinundo ng chariot, nung nawala na sa first heaven, nag-teleport na yun papuntang third heaven, di na sila yung lumakbay pa sa second heaven, yung mga chariot na dug. Hindi na sila lumakbay ng 40 days papuntang first heaven to third heaven. Dumiretso na agad sa langit yun si Elias. Take note So, konting tulong lang. Si Elias is Elijah, si Eliseo is Elisha. Sabi ni Lord, marami pa rin daw nalilito. Okay? Ulitin ko. Elias is Elijah. Eliseo is Elisha. Okay? So, another one is going to be all of the 12 apostles. Even Apostle Paul. Even Timothy. Noon namatay sila, diretso ng langit, hindi na sila nag-antay ng 40 days. So, nagtataka si Lord, happy 40 days. Parang nakakaasar Nakaasar si Lord sa mga nagpa-40 days. Kaya kayo, tigil-tigilan nyo na yung mga 40 days na yan. Sabi ko. Tapos may iba pa nga, sabi ko. Yung naglalagay pa ng abo sa, nakita ko, sa necklace, nilalagay pa yung abo ng patay. Naku! Para saan? Remembrance daw. Hindi naman mararamdaman nung patay yun Ayan, sige, balikan ko yung happy birthday. Happy birthday in heaven! Sabi ni Lord sa akin, kung ang Pinoy kasi mahihain Kasi ang gusto sana, sa mga totoong tupa ng Diyos, magsasabi siya kung nasa impyerno yung namatayan o hindi Sabi ni Lord, paano kung ipasabi ko kaya sa'yo yung namatay na sa impyerno pumunta? Nag-celebrate kayo ng birthday, tapos sabihin nyo sa impyerno pumunta yon. So, sabi ni Lord, ayoko namang mapahamak din ng wala sa hulog yung tupang yon. Kaya, hindi ko na lang sinasabi basta-basta. Hindi ko na lang pinapasabi. Pagka sinabi ko, hindi ko na lang din pinapasabi kasi alam naman ng Lord, wala namang maniniwala Happy birthday in heaven daw. So, yun. Sana malinaw na sana to na sabi rin, nakakairita. Wala namang nagbe-birthday sa langit kasi araw-araw parang celebration ang buhay nila sa langit. Wala na paghihirap doon. So, wala nang happy birthday. Hindi na kailangan, hindi na nila ramdam yun. Anyway, sabi ni Lord, alam niyo kung ano mas kailangan ng Lord? Hindi i-celebrate yung patay. Ang kailangan ni Lord, dalhin nyo yung taong yun sa langit. Wala man lang mag-isip. Tapos, may mga ritual pa. May mga last action pa yan. May mga padasal pa yan. Kamantalang, kailangan lang naman ng totoong tupa is to surrender their lives to the Lord Jesus. That's it. So, marami pa tong random thoughts ni Lord. One video might not be enough. I'll see you next time. God bless.